Naubusan mga kababayan ng pangalan na naisip nilang ilagay. Kaya ganon, alatado masyado po. Kaya nga, ayaw mag-attend kung ano-anong excuses po yung ginagawa sa investigation ng Congress. Kaya napipikon-piko na. Naubos na yung pasensya ng mga congressmen. May warning na po. Pa-filean daw nila ng administrative cases po. Itong mga opisyal ni Inday. So kawawa po yung mga opisyal ni Inday nadadamay dahil sa instruction at sa kagagawa ng Vice Presidente. Sabi ko nga po, mag-cooperate na lang kayo sa Congress. Kasi pag natanggal kayo sa trabaho at nakulong, kawawa yung pamilya ninyo. Kawawa kayo, kawawa yung pamilya ninyo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Iwas posit na naman mga kababayan yung mga opisyal ni Inday. Kung ano-ano yung ibinigay mga kababayan na excuses para lang hindi matanong tungkol sa Mary Grace Piatos. Ngayon kasi po, yung continuation ng investigasyon sa paglusay. Yun ang term na ginagamit, mga kababayan ni Congressman Joel Chua, paglustay sa confidential funds, pati ni Congressman Valeriano. Kaya nagkakaroon tayo ng investigation, yung Kongreso, yung Committee on Good Government and Public Accountability. Ngayon, yung mga opisyal ni Inday, yung iba nag-promise na mag-attend, tapos biglang nagka-travel order. Medyo napipikon-piko na mga kababayan yung mga congressmen. Baka file na sila ng mga kaso administratibo dahil sa walang sawang pagsisinungaling. Manang-mana po sa Piatos. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yaman talaga po. Sabi nga ni Congressman Joel Chua, itong issue sa resibo po na kaduda-duda yung mga pangalan. May Mary Grace Piatos, naubusan na mga pangalan na naisip para mai-justify yung paggastos. This is just a tip of the iceberg. Malamang may kahindik-hindik na nasa likod nito mga kababayan, na kababalaghan. Yan po mga kababayan, sabi ni Congressman Joel Chua, Mary Grace Piatos, just the tip of the iceberg in the OBP's 158 questionable receipts. Yan mga kababayan ang theory ng ating mga congressmen. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales.
Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung mga kagimbal-gimbal na revelasyon mga kababayan sa paggamit ng pondo ni Inday. So sabi po ni Congressman Chua, chairperson ng House Blue Ribbon Committee, ito anyang Mary Grace Piatos na to is only a small part of a broader issue involving 188 acknowledgement receipts or ARs na mula sa Office of the Vice President under Vice President Sara Duterte. So itong mga ARs mga kababayan or acknowledgement receipts, ito yung ginamit ni Sara para ma-justify po yung paggastos ng 500 million pesos in confidential funds kung saan parte po yung 125 million na tinudas. Tudas po mga kababayan yung 125 million, 11 days po, lumipad. Matindi, mga kababayan. Sabi po ni Chua, hindi ko nabubulol po tayo. Na-discover nila yung mga discrepancies. Kasama sa mga na-discover nila yung discrepancy mga kababayan, mismatch yung mga pizza, mismatch dates, tapos walang mga pirma. Saka pare-parehasan niya yung handwriting. Malamang isa yung gumawa. Yung sabi ko nga mga kababayan, dahil sa ginagawang investigasyon, ginawa nila ng paraan, dinoktor nila. Yan po ang siguradong nangyari. Imagine, pati po si Mary Grace Piatos, pinapirma. Naubusan mga kababayan ng pangalan na naisip nilang ilagay. Kaya ganon, alatado masyado po. Kaya nga, ayaw mag-attend kung ano-anong excuses po yung ginagawa sa investigation ng Congress. Kaya napipikon-pikon na. Naubos na yung pasensya ng mga congressmen. May warning na po. Pa-filean daw nila ng administrative cases po. Ito mga opisyal ni Inday. So kawawa po yung mga opisyal ni Inday nadadamay dahil sa instruction at sa kagagawa ng Vice Presidente. Sabi ko nga po, mag-cooperate na lang kayo sa Congress. Kasi pag natanggal kayo sa trabaho at nakulong, kawawa yung pamilya ninyo. Kawawa kayo, kawawa yung pamilya ninyo. Parang si Digong, hindi nakakulong. Yung mga pulis na inutosan niya sa AJK, nakakulong. So, gusto ninyo ng ganon? Kayo yung inutosan lang. Sumunod lang kayo. Pagkatapos, kayo yung nakulong, kayo yung nawala ng trabaho, si Inday, pa-preskon lang. Payag kayo sa ganon? So, kailangan siguro mag-isip-isip po kayo. Ayan ba? Hindi lang yan ang nakita namin sa problema dito. Marami kaming nakitang problema, sabi po ni Congressman Chua, noting that some AR seem hastily produced following a COA Audit Observation Memorandum. Minadali po para ma-justify yung paggastos. Kaya napakaraming butas po. Sabi po ni Congressman Chua, ipapa-examine nila yung mga handwriting, yung mga signatures po sa isang handwriting expert para masuri ng maayos. Sabi naman po ni Representative Pami Zamora, ang dami niya kaming nakitang mali sa mga resibo such as missing dates or signatures. Ganon katindi mga kababayan. Kaya sabi niya, napakalaking halagaan niya ito, pero ganito na nga lang ang mga requirements, hindi pa maitama. Questioning the reliability of the OBP's financial documents. Yan sabi ni Congressman Chua. Ang theory po namin, parang lumabas ang mga ARs noong nilabasan po sila ng AOM ng COA. Yung liquidation, so because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila. Nag-produce sila ng maraming ARs. Yung mga stroke po, bagamat iba't iba ang pangalan, pero ang stroke, kung paano pinirmahan, ito ay isa lang. Pati po ang ballpen na ginamit, iisa ang tinta. Medyo highly suspicious po ang mga ARs na isinomite.
Nataranta sila, hindi na naisip na mahahalata po yung pandaraya nila. Huli sila ngayon ng Kongreso. O ito po yung continuation ng hearing. Medyo napipikon-pikon na po si Congressman J.J. Suarez. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi po. Napakahirap po kasing lunukin itong patuloy na pag-i-evade ng mga opisyales na iniimbitahan natin dito. May I just manifest, Mr. Chair, that as we progress, and I hope na we can conclude this committee hearing in the next few weeks, can we also look into the possibility of administrative sanctions against these individuals who continue to defy invitations, subpoenas, contempt orders against these public officials. Malingkod bayan po ito, Mr. Chair. So, binabasa ko po yung mga batas patungkol po sa mga public officials, ay talagang tungkulin po nila yung humarap sa mga ganitong pandinig. At kung patuloy po silang umiiwas, hindi pupunta at hindi dadalo at gagawa ng kung ano-ano mang dahilan, eh sa palagay ko po, Mr. Chair, dapat mapag-aralan din po ng komitibang ito kung ano pong mga kasong administratibo ang pwede pong ipataw sa kanila dahil hindi po ito sumusunod sa alituntunin ng isang lingkod bayan. So that's my short manifestation, Mr. Chair, with regards to Acosta, to Sunshine Fajarda, to Ortonio, and to Mr. Fajarda. So, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, short comment lang din, Mr. Chair. Yes, Congressman Manuel. Mr. Chair, dagdag dun sa nabanggit na ating mga kapwa mambabatas. Mr. Chair, kung ganito yung tipo ng mga excuses na matatanggap ng committee, sa totoo lang ay parang sampal na rin to sa taong bayan, Mr. Chair. Kasi halimbawa itong sulat ni Mr. Lemuel Ortonio, gusto po niya na ma-lift daw yung contempt order and arrest order para raw maka-attend siya dito sa committee. In the first place, Mr. Chair, hindi siya dumadalo, kaya siya pinatawa ng contempt order and arrest order, tapos para bang nagsiset pa siya ng kondisyon sa atin para raw makapag-participate talaga siya. Parang niloloko tayo dito, Mr. Chair. Pangalawa, Niloloko talaga. ito pong sulat ni na Sunshine Fajarda at Gina Acosta. Kasi Mga daw may manloloko ginagawa eh. sila sa OVP. Diba? Kung ganito pala, baka kahit isamon po natin sila 20 times dito sa committee, pwede sabihin lang nila, meron silang official duties sa Office of the Vice President. At yun yung kanilang gagamitin excuse para hindi sila dumalo. Pag ganun, Mr. Chair, actually, kaya nga tayo nag-hold ng mga hearings dito para matiyak na kapag may mga official duties ang mga public officials at merong pondo na nilalaan para sa mga activities nila, nagagamit ng tama yung pondo. We can't allow na magpatuloy lang sa parang normal operations ang mga office ng OVP. Zero budget kasi ninyo para isara na ninyo. Huwag ninyong bigyan ng budget. Ganun lang. Para mapabuti pa, supposedly, yung kanilang serbisyo. Wala tayo dito para i-hamper sila sa kung ano yung kanilang mga gampanin. Kaya, all the more, Mr. Chair, na once and for all, dapat talaga dumalo sila dito at hindi maghapag ng mga, actually parang nagiging petty na lang yung kanilang mga ginagamit ng mga dahilan para hindi sila makadalo. Yun lang, Mr. Chair. Salamat. Your Honor. Thank Mr. you. Chair, Yes, I have Congressman this is Zia. very germane to the topic we're discussing right now. I'd like to ask Attorney Sanchez, ma'am, how many times can an employer, for example, a staff, request for a travel authority? May limit pa po sa inyo? Ilang beses po yan? Attorney Sanchez. And what are the reasons for example, for the head of the agency to grant this request for a travel authority? Yes, Mr. Chair. We do not have a specific limit as to the number of times that a staff can travel as long as there is basis or justification and necessity for the travel, Your Honor. It is granted. Your So, Honor.
So you have to, for example, Mr. Chair, if I may be allowed, no? Kasi gusto ko lang po malaman dahil parang ang always na narason na naririnig natin ay travel, official travel, official travel. Can you categorize to us, paano mo i-differentiate dun sa official travel, how many times can an employee request for official travel? Kung official yan na, like the regular operation ng opisina ninyo. Your Honor, usually for official travels, it's not the employee that requests, but it's the Office. office Okay. that So orders. what about yung personal travel? For personal travel, Your Honor, generally it would be based on the available leaves of the staff, but there would be instances when necessary, for example, if there are medical reasons, Your Honor, that can also be granted, but without. What other reasons are there available that an employee can request for personal travel? I believe there is the medical reasons. What other reasons can an employee, a regular employee, request for a personal travel? Your Honor, for personal travel, there are different reasons provided by under the CSC guidelines. It can be vacation or emergency leave kung namatayan, but different and Pero hindi varied naman reasons. every week or every month magkakaroon ka ng travel, di ba? The reason why I'm asking this, Mr. Chair, and I want to put into record, because since the time that we have started this committee hearings, apparently there are certain individuals who consistently refuse to appear before this committee hearing, despite the insistence of this committee sending them invitation to appear. And they have even the gall to request to the committee to lift the contempt order, Mr. Chair. Pang-ilan na po natin ito? Pang-7? Pang-5? Pang-6 na po ito, Mr. Chair. Pang-6 na ano. So, to me, if you ask me, my personal take on that is there's a deliberate refusal to attend this committee hearing. And there's a deliberate way to frustrate the proceedings of this committee, which to me, gusto kong tanungin, how many times did they send us an excuse letter citing a travel authority? Kasi parang na-abuse na po ito. I think it's time for this committee, maybe, perhaps, to really evolve the way that we receive and accept these reasons. Kasi kailangan na natin, tama nga yung sinabi ni Kong Jill, parang hindi na sila natitinag sa contempt order eh. So we Comsec. don't want to set this example that anybody who does not like to attend, hindi ko alam kung whatever reason, dahil ayaw lang nila sumagot sa committee na ito, ay gagamitin lang nila yung convenient reason na nagkakaroon sila ng travel order, Mr. Chair. Comsec, how many times did they send us their excuse letter that they are on official travel? Your Honor, from the time a subpoena ad testificandum was issued, so and successfully served from November 11 to today, since there's a standing contempt, for the first 4 hearings, they sent position papers stating points that why they are not attending, Your Honor. After that, travel orders na po, Your Honor. It's really bothering, Mr. Chair, because tinanong ko nga, who really approves the travel order? And then it's obviously, Mr. Chair, that there's a deliberate attempt to really frustrate the proceedings and for this committee to really find out kung ano talaga itong mga allegations na kinakaharap nila ng opisina. Just to put that into record, Mr. My manifestation and my frustration as well, Mr. Chair. Thank you. The chair would like to recognize Congressman Kit Flores. Mr. Chair, kanina pa tayo dito sa excuses ni na Parde, and since the Chief of Staff already mentioned that they're on official travel, may I know from the Chief of Staff exactly where the travel is of the spouses Fajarda? Your Honor, Mr. Chair, as mentioned earlier, I was not able to see the travel authority of these individuals, Your Honor. But would you know where the activities are, supposedly? Where they were sent? Yes, the Office of the Vice President is actually turning 89 years old, Your Honor. I know. Just Yeah. give me the place po. I just need Sorry. the place.
We are holding several activities across all our 10 satellite offices, Your Honor. So we have in BARM, we Kaya have... I just need where Fajarda and spouses Fajarda were Malinaw na ang utos kay Inday. Kung ako sa inyo po, ikasana ninyo po yung impeachment para matapos na ang kalbaryong ito na dala ni Inday sa ating mga mamamayang Pilipino. Ganun lang yon. Siguradong may utos si Inday, huwag anya kayong mag-attend dyan. Walang respeto sa inyo si Inday. Tulad ng kanyang tatay. Kinakamuti kayo, napakalinaw. O ngayon, yung proposal kanina, nabanggit kanina ni JJ Suarez na mag-file ng administrative case laban dito sa mga empleyado ni Inday, mga opisyal ni Inday, gawin na po ninyo. Diretsoan ninyo. Pag hindi po, pagtatawanan kayo ng mga Duterte. Worse, may mga kaalyado pa sila sa Senado. Gustong ibalik yung budget ni Inday na 2.2 billion. Di ba? Balikan natin mga kababayan. sent today. Oh, but Your Honor, I cannot answer that. Who can answer it among the OVP people present? Attorney Sanchez? Lantarang panluloko po. Mr. Chair, I have not seen the travel orders. So you don't know where these people went? You just disappeared or something? I have not seen the travel orders. Can you call but- the HR? Yes. Where is the activity now? Exactly what city, what town? Because this is my suggestion. The Sergeant at Arms is here. He coordinates with the Chief of Police of the town where they're holding the activity. Then enforce the contempt order. Tapos, di ba? Para kanina pa tayo eh. Thank you. Pwede po bang maibigay ninyo sa amin yung exact location ngayon ng activities? We will check, Mr. Chair. Okay, thank you po. Now, just to give a short comment, no? It is a duty of public officers to appear before Congress or any of its committees. In fact, in the case of Balag versus Senate of the Philippines, GR number 234608, dated July 3, 2018, the Supreme Court had occasion to rule that the attendance is mandatory when so summoned by Congress, is underscored by the fact that failure to do so without legal basis is subject to criminal sanction under Article 150 of the Revised Penal Code. So, Gano'n naman pala. Mag-case build-up na po kayo. Tulad ng ginagawa ngayon ng DOJ. May case build-up na po laban kay Digong sa issue ng AGK. Yung PNP ganun din. Kasi pag hindi kayo irerespeto. Tingin sa inyo, kiko-kiko, kakaya-kayanin kayo. Of course, we understand na parte siya, itong ginagawa ninyo, parte siya ng proseso. Sabi nga kanina ni JJ Suarez, pasasaatan niya, maubusan kayo ng excuses. Madaling sabi, madali nang maubos din ang pasensya ng Kongreso. Ituloy natin mga kababayan. para lang po maunawaan ng ating mga kababayan, ito po ay ang hindi po pagdalo sa mga committee hearing ng Kongreso ay pwede pong makasuhan ng kriminal. Dahil ito po Gawin ay na ninyo. talaga ng batas na ang pagpunta dito ay mandatory para sa mga public officials. Maraming salamat po. Meron pa po bang gustong magsalita? Yes, Comsec, please continue. Your Honor, I would like to recognize Vice Chairperson Honorable Janet L. Garin from the 1st District of Iloilo, Honorable Rolando M. Valeriano from the 2nd District of Manila, and from the Department of Education, Undersecretary for Operations, Mr. Rev C. A. Escobedo is present. Thank you, Your Honor. Thank you. We will now proceed to the next item in our agenda. We will continue on the deliberation. The first to interpolate is... So, first interpolator po, si Adjong. Previous discussions that we had last November 5, Mr. Chair, where the committee has already established a numerous
acknowledgement receipts from the Office of the Vice President as well as from the Office Department of Education. Various of these acknowledgement receipts bearing no names and only signatures, Mr. Chair. Now, we have already established that in the last committee hearing. There were even acknowledgement receipts, Mr. Chair, with names that repeatedly, no? Hindi lang dalawang beses, even thrice, tatlong beses pong nag-a-appear ito sa mga sets of acknowledgement receipts. May mga acknowledgement receipts din, Mr. Chair, na pare-pareho ang pagkasulat. At yung iba, pare-parehong tinta ng kanilang ballpen na ginamit. Na there have been numerous other observations, Mr. Chair, which lead this committee and at least this representation to believe na meron talagang questionable yung processes at mukhang gawa-gawa, no? Yung tong mga acknowledgement receipts na ito, Mr. Chair. So since we started discussing about the acknowledgement receipt, Mr. Chair, there were numerous inquiries from the public asking me kung how important is this acknowledgement receipts are. So, pag-usapan po natin yon, and I think this is part of my manifestation before I go on proceed with my questions, Mr. Chair. Ang mga acknowledgement receipts na po ito ay isinumite ng Office of the Vice President at the Department of Education bilang documentary evidence of payment for the supposed expenses using confidential funds, Mr. Chair. For the record, and to answer the public, Mr. Chair, yung buong kabuuan po ng confidential funds ng Office of the Vice President, totaling 500 million pesos, as well as the confidential funds of the Department of Education, totaling 112.5 million. These amounts were liquidated, Mr. Chair, solely through the acknowledgement receipts, totaling with a grand total of 612.5 million of these public funds utilized na ginamit na ang binigay lang sa COA as a justification for the utilization of these confidential funds ay yung acknowledgement receipts na marami ho tayong nakita in the previous hearings na medyo questionable. Yung iba ay to a point na nakakatawa, Mr. Chair. And I would just like to cite an example, and let me go back to the previous, again, acknowledgement receipt that was first observed by Chairman Romy Acop. How many acknowledgement receipts are we talking here, Mr. Chair? No? Based on my office count, there are almost 4,500 acknowledgement receipts na nanggaling po in total, no? Both nanggaling po sa Office of the Vice President, pati rin po galing po dun sa Department of Education when the Vice President concurrently holding the office as Secretary. Roughly 4,500, 2,670 from the Office of the Vice President submitted acknowledgement receipts, and 1,820 with no invoices, zero official receipts, no? Lahat po ito acknowledgement receipts na walang attachment of proof of identity, no? Or the existence man lang na yung supposed recipients nito ay buhay or totoong tao. So this is what we find out during the previous committee hearings, and this is what I think the observation of this representation would like to find out. May I again, let me go back to the previous discussion that we had at nagkaroon din ito ng national traction. May I request COMSEC to please flash the first acknowledgement receipt that was noticed by Chairman Acop. Ayan po, Mr. Chair. Yung Mary Grace Piatos, no? Isa po yan sa mga acknowledgement receipt na naisumite sa Commission on COA, Commission on Audit, na alam naman po natin na yung pangalan na Mary Grace ay isang restaurant, yung Piatos ay isang chichirya. No, if you ask me, medyo questionable kung meron pa talagang taong nagngangalang Mary Grace Piatos. Now, we could not find out whether this Mary Grace Piatos is indeed
a person or alive because there's no corroborate attachment to it other than the acknowledgement receipt na receive natin, ang permado niya. So, Mr. Chair, this prompted, Mr. Chair, in fact, some of the members here and I guess members who came out with a, yung pabuya na kung sino man ang makakapagturo, Mr. Chair, sa taong ito na buhay, we are willing to provide 1 million pesos as a reward for anybody who can point to us whether this Mary Grace Piatos is indeed a person and if she is really around, alive, no, Mr. Chair. Also, as Mr. Chair, another observation that I want to ask, I think it was also already mentioned during the previous hearings, that there are names appearing in both the acknowledgement receipts from the OVP and as well as from the Department of Education. Pero may isang pangalan na nag-stand out sa akin among all the acknowledgement receipts na sinumite nila. So, Mr. Chair, just to maintain the confidentiality of the activities, assuming there were any such activities, Mr. Chair, I would just like to show to you the signature of this particular acknowledgement receipt which I noticed, Mr. Chair. No? May I request our COMSEC to flash the second? Yan po. Ito po yung acknowledgement receipt. Galing po yan sa Office of the Vice President. Yung set po na sinubmit. Gusto ko lang pong tanungin ang ating COA. Mr. Chair, is Ms. Camora present? May we know if Here? representative from COA is present? Attorney Camora? Saan? Comsec, can you please flash the... You have already taken your oath, man, no? Kasi several times ka naman umattend, no, Attorney Camora? Tama po ba? Yes. Can you... Yeah, Attorney please. Camora, please answer. Yes po, Mr. Chair. Nakita niyo naman po itong no? Acknowledgement receipt, no? Yes po, Mr. Chair. Sa palagay niyo, nababasa niyo po ba yan, yung pangalan dyan? It's, I think, Kokoy Villamin po. Yeah, Kokoy Villamin received on, ano ba yan, 9, no? September 17, 2023. No? So, itabi lang po natin yan for the meantime. And I'd like also to show you another acknowledgement receipt, this time from the Department of Education. Mr. Chair, can I ask COMSEC to... Yes. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair, Kokoy Villamin. Parehas. Parehas. Parehas po, no? Yes, Mr. Taga Chair. Osamis. Ibig sabihin, the point I'm trying to drive at, Mr. Chair, is that based on the documents and the acknowledgement receipts, which we do not have any other ways to really affirm whether these persons and Iba man ang individuals who pirma, received the confidential funds were truly alive and truly person, makikita po natin yung medyo hindi ho kapanipaniwala. Ako, ordinaryo po ako na tao. I'm not an auditor, but as you can see it, pareho po yung pangalan nila, Kokoy Villamin, yung acknowledgement receipt from the Office of the Vice President, and at the same time, from the DepEd, the same person, Kokoy Villamin, from Osamis. No? Sa palagay niyo po ba yan? Kung titingnan po natin, Mr. Chair, sa palagay natin, common ba yung pangalan na, Mr. Chair, Ms. Camora, yung pangalan na Kokoy Villamin? Mr. Chair, parang hindi po since hindi, para siyang nickname yung Kokoy po. So, masasabi niyo po ba as a head or nag-audit ng Intelligence Confidential Funds Audit Office, masasabi niyo po ba na isang person yan? Pwede po, Mr. Chair. Pwede? Pwede po. Pwedeng isang person, no? Is it just a coincidence that the same two offices heading by the same person submitting to you the same acknowledgement receipts can encounter two persons
How unlikely would that be? Two persons with the same name, bearing the same spelling, same last name, with the same first name. Posible po ba yan? Medyo likely less possible. Yeah, I think po. it's highly unlikely, Mr. Chair, na yun po yung mangyayari, no? Kung titingnan niyo po ba yan, Ms. Camora, yung sulat po ba dyan pagkapareho? Hindi po. I think it's very obvious, Mr. Chair, that the signatures, Mr. Chair, on the acknowledgement receipt submitted by the Office of the Vice President is quite different from the acknowledgement received by the Department of Education, no? Parehang pangalan pero mukhang magkaiba ang tinta. Mr. Chair, this is just one of the examples that we have received, no? From the office from the COA, no? Yung sinabit po nilang acknowledgement receipt, Mr. Chair. Now, is it true, Mr. Chair, that I'd like to ask Attorney Camora, is it true, Mr. Chair, na magkaiba po yung auditor dun sa OVP at saka the same sa Department of Education? Parang that time po. Yung resident auditor po nila, magkaiba po, no? Yes po. Oh, Yung magkaiba. resident auditor, Yes, definitely magkaiba po. Kasi kung isa po yung auditor nito, I think malalaman po nila ito and they will be flagged, no? Kung bakit magkaparehong pangalan and magkaiba yung signatures. Exactly the same spelling and exactly the same family name. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, thank you very much. So I think, Mr. Chair, this is something that we should look into. The reason why I'm pointing this out, Mr. Chair, and for the public's information, ito po yung pinag-uusapan natin dito. Dahil unang-una po, with this kind of itong pag-aabuso sa ganitong proseso ng pag-audit na ibibigay lang po nila is acknowledgement receipts, it gives us so many, it provides us so many, and it opens up so many floodgates of questions, which I believe, yun yung pinaka-importante po na masagot. Dahil these are public funds utilized, and these are funds na readily available for their request. Tapos ganito yung nakikita nating mga reports nila at saka yung pag-acknowledge ng kanilang pag-utilize ng kanilang pondo. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. So it begs the question now, how do we be able to supply answers to this question? But even if we ask COA here, mayroon bang attachment na sinubmit sa inyo to verify whether this was given as a way to purchase information, or is it a reward payment for an information that is relevant to the activity of the Office of the Vice President or the DepEd in relation to confidential funds? Kasi magkaiba po yan eh. Mr. Chair, acknowledgement receipts po ang sinubmit nila, and Acknowledgement receipt po, ano po yan? That's the payment for information, purchase of information, or Both yung po. reward? Both po, Mr. Chair, acknowledgement receipts ang sinubmit nila for both information and rewards. It's just that sa rewards po, may additional requirement lang po kami hiningin. Yeah, but unfortunately, some of these acknowledgement receipts were not supported by a certificate of success. Hindi ho ba? Kasi magkaiba po yan, Mr. Chair. Pag yung purchase of information, regardless whether this information are useful or not, talagang bibilin mo lang yan. Diba? But the reward and payment for the information, dapat po yan may certificate of success. Hindi ho ba? Doon sa agencies po na pinagpartneran, for example, ng inyong opisina. Tama po ba yun, Attorney Camora? Tama po, Mr. Chair. And all of these acknowledgements receipts were being supported by the certificate of success?
Mr. Chair, yung sa rewards lang po. Yeah, but on not all of this, in this particular case na sinad ko po sa inyo, are you familiar with this kind of acknowledgement receipts? Or have you came across this particular questionable acknowledgement receipts? Yan po yung mga ni-review namin dati. Although at that time, Mr. Chair, wala naman po sa Yeah, that namin na that's why. Yeah, that's why you have issued yung observation memorandum ninyo. It's precisely because they have failed to at least provide you the attachment to verify or at least to authenticate that indeed these funds that were used for a reward or payment of reward were not substantiated by a certificate of success. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So again, Mr. Chair, begs us the question, gaano kalala yung pag-aabuso dito sa confidential funds? I think we have just started unearthing all of these problems and all of the questionable acknowledgement receipts. I think this is just the tip of the iceberg, Mr. Chair. If we go deeper into this, mukhang widespread po ang nangyaring pag-aabuso sa pondo po ng ating gobyerno, Mr. Chair, insofar as the utilization of confidential funds is concerned on both the Department of Education and the Office of the Vice President. Hindi lang ho si Mary Grace, ang sabi ko nga po, hindi lang ho si Mary Grace Piatos po ang questionable dito. Meron din pong mga pangalan na pare-parehong nag-a-appear po on both acknowledgement receipts, Mr. Speaker, coming from the Office of the Vice President as well as from the Department of Education. Mr. Chair, just a manifestation, and I believe there are questions relating to this that my colleagues would also like to ask the COA, and I would yield to my colleagues to further inquire kung paano po ito nakalusot at saka ano po talaga yung nature ng pagbibigay ng acknowledgement receipts, which I believe, to my mind, Mr. Chair, is open to abuse, Mr. Chair. And yung process po ng pagganito, kung ganito, if we allow this to continue on, talagang maabuso at prone talaga po sa mismanagement ng pondo na binibigay po sa mga ahensya. Particularly, Mr. Chair, ito pong discussion natin ng utilization ng confidential funds ng Department of Education while the Vice President was still holding as the agency as the Department Secretary. Marami pong salamat, Mr. Chair, and thank you, Attorney Camora. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.